Ginoo manaa kaninyo. Manawsab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha kalalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila ang anihon daghan. Pansyutay ra ang mga nganay. Kung sa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magdala siyag dugang pang mamumuo, nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot. Unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania ni ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala bakwi'a ang inyong yukbo sa pakigdait, pabilin kamo ni adtong balaya ug kaon o ginom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo niya, kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura. Og sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Please be seated. Magandang tanghali sa ating lahat, mga kapatid. So ngayon, yung homily ko, mag-live na lang ako, focus sa homily ko, but ang buong 20 minutes ko ibibigay ko sa catechism natin. Then nag-promise ako sa inyo to focus on the ordinary attack of the evil spirits. At dinidiscuss na sa kasamahan ko yung extraordinary attack. May dalawang activity ang demonyo. Una, snares of the devil and the temptation. Snares, yung bitag. Na-discuss ko na yon. Yung temptation, dito tayo sa temptation. Sabi ni Father Chad, ito pong elaborate natin itong sinabi ni Father Chad sa Dominion. So, sa mga nagtanong, ano yung libro na binabasa ko, Dominion by Father Chad Referger. Sabi niya, in order to overcome temptation, we need this. We can cause us moral or psychological harm. Let us avoid persons, places, and things. This effectively removes the external matter. To avoid temptation, ang highlight dito, to remove the external matter. It refers to the person, places, and things. Atin itong elaborate ha. And then bibigyan natin ng mga practical examples para maunawaan natin ang, hindi ko mabigay lahat ng example dahil ang dami. Unang-una, hina-highlight ni Father Chad dito ang external matter. Let us avoid the external matters of temptation. Una, persons. Pwede ang tao. Places, pwede yung lugar. Pangatlo, pwede din yung object or things na makakause sa atin ng spiritual harm. Unang-una, person. Listening them specifically helps clarity that not only objects or situation matter, but also relationships or people can be conduits of harm or temptation. It will lead us to moral and psychological harm. Example ha, sa tao, example, anger, senaryo,
nagagalit ka. Someone struggles with explosive anger toward family members, especially during arguments. Oh, nagagalit ka sa kapatid mo, no? At makikita mo yung kapatid mo, explosive yung galit mo, no? Certain conversations, stressful locations, the dinner table during tense times, or social media rants trigger their anger. So anong gawin natin? Let us process our thoughts. And then, sino ba yung kalaban mo? At sabi ni Kristo, iibigin natin yung kaaway natin. Hindi naman yung kaaway yung kapatid mo. So, by processing our thoughts, and then we will not amplify, hindi natin i-intensify, palakihin yung galit natin. Let us count the sacrifices of our brothers and sisters. Let us also look at their good qualities, no? Pag-uwi ko sa kagabi dun sa bahay, nag-away yung dalawang kapatid ko. Complaining each other, no? And then sinabihan ko, matutuwa kaya si Papa kung let us focus on complaining one another to our biases, to our prejudices. And then, nagdasal kami, nagro-rosaryo, and then, nagkasundo ang dalawa. No? Ang natutuwa ang kaaway natin. No? Because we highlight the negative qualities sa bawat isa sa atin. So, anong gawin natin? No? Dapat i-process natin. Kahit yung mga taong hindi natin gusto, they are image and likeness of God. There's no absolutely evil person. Walang tao na absolutely evil, kahit ano pa yung laki ng kasalanan ng isang tao. No one is absolutely evil. Only Satan. Only the evil spirits are absolutely evil. Kahit anong kabutihan, kahit anong bisag kung sa kabuutan ang tao, he is not absolutely good. Only God is the absolutely good. Because only God is perfect. Amen? And then by processing our thoughts, we could diminish the intensity, the magnitude of our anger towards that person. So processing the thoughts and cleansing our thoughts, purifying our thoughts, paglilinis sa ating isipan, yan talaga ang sikreto ng mga santo. Atin lang yan, ha? Huwag niyong ipagkalat sa iba. Ano pa? Moral harm or psychological harm, even if it feels harmless, this opens spiritual doors to deception, dependency, and fear, forms of psychological band-aids. It leads to spiritual confusion and loss of trust in God. Kung lagi ka na lang galit sa tao, you have no time to love. Sabi ni Mother Teresa. Kaya kansi ka. No? Maraming nagalit ni Father Darwin. No, galit na galit, makigduelo na. Magpinusilay lang lang ta, Father. No. Ang sagot ko, mamaya sasagutin ko siya. No. Dahil it is grievous sin to engage dwelling. Anong dwello bitaw? Pinatiyanan, it is a grave sin, no, based on the teachings of the church. And then it will lose of trust in God dahil dependent na tayo sa isang tao. We become enemy-centered. Sa paggising na to, bantay lang na gipadungog-dungog na po ko sa Facebook. Reply ka dayon. Because you become enemy-centered. So remove the external matter. Example,
i-remove natin ang external matter. Example, arguments. Sinabihan ko yung mga kapatid ko, let us stop arguing each other. It is better to appreciate one another. And if there is shortcomings, let us do a fraternal correction, not fraternal condemnation. Amen? And then nagyakapan ang dalawa. Yan, matutuwa na si Papa. Amen? At yan ang gawin natin. If there is conflict, confront them with compassion. So, ano yung external matter na i-remove natin during anger, arguments, remove criticism, remove prideful self-talk, na laging ikaw lang ang tama. Kung laging ikaw lang ang tama, may tama ka na. That's the reason why the church promoting synodality, listening to one another. So, demons can agitate to provoke outbursts by increasing your arguments, by increasing your criticism. Sa bawat isa, hindi kita nagustuhan. No? Ayaw ko sa'yo. Pagmumukha mo lang, ayaw ko na sa'yo. The way you speak, ayaw ko na sa'yo. No? Removing the external, not entering debates, talking breaks when provoked. So kung may argumento, anong gawin natin? Dito, taking breaks. Huminga ka muna. Nag-count ka 1 to 100. And the best argument during intense anger is silence. Take a break. And then inhale, exhale. Para ma-process mo yung sarili mo. Because when you intensify anger, Satan will create abusive relationship between you and Satan. Anong nangyari? Irrational na tayo. Di ba? Tuwing galit na tayo. So, take note ha, magagalit tayo without valid reason, it might be the influence of our enemy. Kung magagalit ka with valid reason, hindi naman masama magalit. Hindi din kasalanan magalit. It is called, sociological term, amoral. Kailan ang galit mo maging kasalanan? Kung magmura ka na. Kailan ang galit maging kasalanan? Kung magplano ka na ng masama. Sasabihin mo sa darling mo, darling, nagagalit ako sa'yo. Dahil ito yung promise mo. Hindi ka naman nagsalita ng masama. Pero malumanay naman yung sinasabi mo. Hindi ka nagkasala doon. Sinabihan mo na, piste ka, yawa ka, ay, yun. Doon na ang kasalanan. Hindi kasalanan ang magalit. Because anger is good for a moment. Uy, ano? Anger is good for a moment. Because anger is like a medicine. A medicine has expiration date. When the medicine expired, it is no longer a medicine. It is a poison. Lason. So kung ma-expire na yung araw, dapat ma-expire na din yung galit mo. At kung ilang araw na yung lumubog, hindi, lumubog ka na rin. And then it is no longer good for you. It is a poison. It is no longer medicine. It is a poison. It is good for a moment. Yan po ang una na example. How to remove the external in order to overcome temptation. First, remove the person, places, and things. Example. Like another example. Ito.
gossip, yung paglibak. You know? A person struggles with constantly sharing negative information about others at work or in the church. Yung temptation natin. Anong gawin natin? Ito yung 4 important points. Person, places, and things. Person. Yeah, moral and psychological harm, external matter, and then paano natin maging vigilant. Una, dito tayo sa person, places, and things. Certain co-workers, group chats. Uy, nalalaman mo na, nalalaman mo na ba yung nalalaman ko? Parang si B2 at si B1. B2, naiisip mo ba yung naiisip ko? Kilala nyo ba si B1 at B2? So, certain co-workers, group chats, during lunch breaks, are gossip breeding grounds. Doon magsimula sa pag-uusap natin, sa kainan natin, sa group chats natin. Totoo, hindi? Totoo. Avoid joining in or excuses themselves when the conversation turns toxic. Anong gawin natin? Kung makikita na natin na toxic na ito, let us avoid and let us stop. The moral and psychological harm sa gossip. Gossip damages reputations. Yung pangalan mo, madamage, di ba? But also leads to pride. Anong akala mo sa'yo? Perfect. Anong akala mo sa'yo? Walang kasalanan? Sasabihin ng mga classmate namin, kapag may reunion, dapat present lahat. Dahil yung absent, mauray libakon. So, yung mga classmate ko, mag-present talaga, no? Dahil yung wala, yun ang target sa gossiping, no? So, gossiping leads to pride, division, pagka-bahin-bahin. And then, ano pa yung dulot? Psychological harm, mental unrest. Kaya pala, marami sa atin walang tulog. Pakialamero sa buhay ng iba. Father, wala akong tulog. Naisip ko na ito. Baka you are so sensitive and you are so concerned. Ang gossip, concern lang ko, Father. In disguise, concern. But, it is a mental unrest, psychological harm. It feeds a sense of superiority. Ako, mabait ako, sila hindi. Superior ako. Dahil sila lumabag sa batas natin, ako hindi. It leads you to pride. And also, gossiping, it is a manifestation that we are insecure. Ang ganda na focus tayo sa sarili natin. Ano yung dapat natin i-remove? External matter. Information, even true, can be used by demons to tempt the person into destruction or judgment. Ano? Kahit totoo pa yung sinabi mo, gagamitin din yan ng demonyo. To tempt us into destruction and judgment. We increase biases. We increase prejudices towards one another. Last 4 minutes na lang. Tumingin ako sa cellphone ko dito, no? So, ang discernment natin,
discernment and silence reduce the temptation of gossip. Anong gawin natin? Be discerning. Be silent. Always. Yan yung laging sinasabi natin, daghag sulti, daghag sayop. Be discerning, be silent to conquer gossiping. Amen? So, anong gawin natin? Being watchful, it is easy to fall into, it is easy to fall in when conversation just happens. Unguarded moment natin. Bigla lang, pinag-usapan natin. Be prepared by praying before social events. Anong gagawin natin? Prayer before a specific social events. Or redirecting topics with humility. Makikita na natin na makadestroy na ito sa kasamahan natin. Redirecting. I-refocus nimo. Huwag kang magpapurunsit. So, ang ganda, no? Last point. Apat po ito, pero hindi na kaya sa oras. Occult curiosity. How to avoid the external matters, person, things, and places. Example, a young adult is curious about horoscopes, crystal balls, energy healing, power, gahom-gahom, or harmless fortune-telling apps. Nandyan na sila sa internet ngayon. Akala nyo, may ghost hunting pa sila. So ngayon, anong dapat nating gawin? How to apply these 4 points? First, person, places, and things, new age friends, occult theme, bookstores, TikTok, ginagamit na nila, Instagram. Spiritually influencers are all doorways of the demonic entities. Kaya nga, kayong nandito, please stop watching horror movies. Please. Horror movies are doorways of the evil spirits. The person unfollows, unsubscribes, and avoids these influences. Anong gawin natin? Yung mga apps ninyo sa cellphone na ganyan, mga horoscope, please, i-delete na ninyo. I-unfollow na sila. I-unsubscribe na sila. I-avoid their influences. Ano yung moral and psychological harm nito? Even it feels harmless. This open spiritual doors to deception, dependency. Doon na kayo maniniwala sa kanila. Hindi na sa turo ng simbahan na yun ang katotohanan. And increasing fear. Totoo, hindi. Dito sa amin, sinabihan ko yung team natin, gusto ko na uuwi kayo na full of faith, full of love, full of hope. Amen? Full of trust to God. Yan po it will lead us psychological band-aids and holy soul ties. No? So dito, i-break natin yung unholy soul ties ninyo sa mga occult practitioners. It leads to spiritual confusion and loss of trust in God. Kaya nga, kapag mag-post ako about sa mga albularyo, marami silang followers din. Mas mabuti din sa ministry natin dahil may counter tayo. Sasabihin nila, sabi ng isang albularyo, mag-showdown tayo, Father. Sino ang pinakamaraming gagaling sa kapangyarihan mo? Ako may tuga. Totoo ba na may tuga ka? Sabi ko, yung tuga lang sa graduation. May tuga ako sa graduation.
Pero yung sa'yo, tuga-tuga, wala ako dyan. Yung sa'yo ay tuga-tuga, wala akong tuga-tuga. May tuga lang ko during graduation. And then, wala naman akong kapangyarihan, hindi dapat mag-showdown. Yung gumaling dito ay hindi kapangyarihan ni Father Darwin. Yung pagpalayas ng demonyo dito, hindi kapangyarihan ni Father Darwin. Walang kapangyarihan si Father Darwin. Yung kapangyarihan ni Father Darwin, kili-kili power lang niya. Kapangyarihan ni Kristo po ito. Mabuti ka pa, may kapangyarihan. Kaya pala, pinagmalaki mo yan. Ako, walang dapat ipagmalaki. Dahil si Father Darwin, walang kapangyarihan. Amen? Kung may gumaling dyan, kapangyarihang Kristo yan, hindi sa akin. So, ang external matter, let us remove the external matters. Example, like tarot cards, pendulums, and books become external matter that demons attach to. Yung mga occult prayer nila, the demon attached to it, dwells to it. So, anong gawin natin? Be watchful, be vigilant. Paano? After renouncing the occult, temptation may return via dreams, boredom, or discouragement and curiosity. Lahat kayo mag-renounce ngayon. And then, babalik yung demonyo through urom, mga bad dreams. The person must be vigilant, replacing false spiritual sources with prayer. So, tawagin niyo yung mga guardian angel ninyo, ha? Guardian angel is very present when you call them. Father, bakit na-disgrasya ako? Hindi mo tinawag yung guardian angel mo. Amen? Tawagin niyo sila. No? At dyan sila lalapit sa atin. Sacraments and solid Catholic formation. Bakit na uto itong maraming mga Katoliko natin? Because they have no solid formation in the Catholic ground. So, thanks be to God na meron na tayong office para mabigyan kayo ng solid foundation sa Catholic teachings. Amen? At sana po, sa pag-uwi ninyo, ito yung pinaka-importante, ma-empower kayo. You're the one to do deliverance to your house. You're the one to do deliverance to your family circle na may sakit. Kayo na. Go to your priest, receive the sacraments, practice cares before doing it. And then before doing it, kung nandito kayo sa Bohol, visit kayo dito. I-empower namin kayo. Kayo lahat shares the common priesthood of Jesus, shares the power of Jesus. When you receive the sacrament of baptism, the power of healing, the power of casting out of the unclean spirits, nasa inyong kamay yan. Natutuwa ba kayo? Amen. God is good! All the time! So, bukas naman, ipatuloy natin ito, ha? Sa mga example para maunawaan natin. Very theological po si Father Chad Ripperger. So, sisikap ako na mabigyan natin ng practical example upang maunawaan natin yung theological term. Dahil yung theological term is not practical. So, through the examples, magre-research tayo, through the examples of the theologians, maunawaan ninyo lahat yung mga theological term na hindi lubos maunawaan sa mga maraming tao. Amen?